Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo at nagbabalik ngayon siguro marahil matagal na kasi ang lumipas pero sana hindi natin makalimutan yung mga nangyari nung damputin o kidnapin si Tatay Digong. Marso 11, kung hindi tayo nagkakamali, Marso 10, 11 at 12 doon sa mga buwan na yon, 2025, inaresto o kinidnap si Tatay Digong according sa mga abogado niya, according sa mga galing na mga political analyst na talaga namang hindi dapat kalimutan ng taong bayan. Balik-tanaw lang tayo kasi nalilito na tayo eh. Natatabunan na tayo ng napakaraming issue, pati yung flood control na talaga namang dapat yun ang inaasikaso ng mga ulupong at mga magnanakaw na ito. Ang nangyayari, parang pinagtatakpan pa ni Pinky kung sino ang kanyang amo. Sana, sa pamamagitan ng ating mga dasal, ipagdasal natin na sana itong Marso magdesisyon na yung ICC. Kasi, bakit? Isang taon na wala nangyari. Yung confirmation of charges hanggang ngayon, hindi pa nila binibigay yung desisyon. Kinulong nila, wala pang conviction. Kinulong nila, akusasyon pa lang. Eto, sana hiling lang natin na makalaya na si Tatay Digong. Sabi mo sir, 8 o'clock sir eh. 8:30 na sir. May hinihintay ako na anak. Hindi, siya. On record. Ako on record. Ako ang humingi ng record. Ang anak ko pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari Bigyan yun. mo ng pagkakataon. Kita mo na, pinangungunahan mo kasi. Hindi darating yun. Sa bagay, ngayon lumipas na ang mga panahon. Ano nangyari sa'yo? Di ba sinibak ka rin ang amo mo? Nakakapanggigil lang itong mga nakisausaw at gusto ma-promote. Na-promote ka nga, pero dinemote ka rin. Magdadala ng galing. Ayaw niyong papasukin. Grabe, deprivation naman. Abuso naman yan. Hayaan mo lang makita nila ang tatay nila. 80 anyos. Kung gano'n, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. Yes sir, hindi papasukin sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes sir, upon my orders sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, They can visit you at your detention center sir. Tandaan nyo yung mga pinagsasabi niya hindi niya pinapasok si Tatay Digong. Pero ngayon parang nagbabago na ang tono niya. Habang siya ay tinatanong ng mga media, parang ayaw niya na magsalita patungkol dito sa usapin ng pagkikidnap sa kanya o kay Tatay Digong. Balik-tanaw lang yan. Hindi yan bagong balita pero sana nare-recall nyo kung paano kinidnap si Tatay Digong. So ngayon, hiling? Interim release para kay Tatay Digong patuloy na igininigit sa ICC. Kasi hindi nila mapagbigyan. Kahit wala pa namang, wala pang, ano ba tawag dito? Walang desisyon. Doon nga sa confirmation, hindi pa sila sigurado kung magpapatuloy ba. At inamin na rin na wala yung video eh. Meron nag-post ng video, inamin na nila na wala nang jurisdiction ang ICC mula 2019, 2018. Hindi ko lang na-download eh. Sayang, nangihinayang ako. Ngayon, ito ang hiling ng kampo ni Tatay Digong na hanggang ngayon hindi pa nila binibigay. Nakakaasar na sila. Nawawang-kawawa si Tatay Digong. Andun, matanda na, 82 years old. Walang kasama. Kung hindi yung mga preso. Hindi ititigil ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paghiling sa International Criminal Court ng interim release. Ito'y matapos hindi pagbigyan ng ICC ang apela ni FPRRD na pansamantalang makalaya habang wala pang resolusyon sa mga reklamo laban sa kanya. Sa isang panayam, iginiit ni Attorney Nicholas Kaufman na dapat mapalaya ang former Philippine President. He should be released. Listen, he's an 8-year-old man. He walks with a
cane down the prison corridor. He shuffles because he's fallen over a number of times in prison. Yeah. So the risk of flight, it's purely theoretical as far as I'm concerned. The intimidation of victims and witnesses, well, who are these victims and witnesses? We've discussed them. Wala nga silang may pakita mga biktima. Hindi lang natin maintindihan. Sa bagay kasi bayad. 2 million US dollars ang kinanta ng mga 18 Marines na nakipag-ugnayan ito si Asong Aw-Aw dito sa isang judge ng ICC na nakitaan naman ang litrato na nasa Pilipinas nga. At may lumabas nga na balita at kinanta rin ni Saldico na itong nangyaring ito ay utos niya. At yung mga tao niya ang nag-ipon ng napakaraming dollar, pinapalit nila para ibigay nga. Confirm. Confirm nga. Lumabas ang katotohanan. So ngayon, ano magiging system nito? Tuloy. Confirmation hearing. The victims are suspected drug. Ayan yung talagang ipinaglalaban ni Attorney Kaufman. Yung paglaya ni Tatay Digong. Tagal ng panahon. Sa hindi pa nakakaalala o baka nakalimutan nyo na, itong ganitong buwan din nung galing si Tatay Digong ng Hong Kong, hindi pa nga nakakababa ng eroplano, dumating na yung mukhang unggoy, mukhang bakulaw na yon at nagyabang-yabang na sisipain. Malapit na 2028. Asahan nyo na kayo naman at si Tatay Digong naman. So ngayon, di ba, sa pagpatuloy ng bakbakan, bakbakan ni Pinky. Bakbakan ni Pinky at bakbakan ni Senador Marcoleta. Sino ba ang pinakamagaling? Sino ba ang kapanipaniwala? Sino ba ang dapat naging Blue Ribbon Chair? Di ba? Minadali nila, kinuha nila kay Senador Marcoleta para magkampi-kampihan sila. So may sagot dyan, ito si Pinky. Ano naman yung sagot mo? ABS ka, di ba? Alphabetical. Sir, so after ng exchange po ninyo ni Senator Marcoleta kahapon, how are things? Well, I feel good. Kasi it's been quite a while and numerous times, wala naman talaga siyang ginawa kundi i-target ako, atakihin ako, i-badmouth ako. Matagal na ako nagtitimpi. Yung last week privilege speech niya, I was Nako, at the ayan lounge. pala. I was listening and talagang pinigil ko ang sarili ko. Hindi ka inaatake. Wait lang, hindi ka inaatake ni Senador Marcoleta. Ko pa ba ito? So, Oo. Hindi ka inaatake. Baka sabihin mo naman, ang ginagawa ni Senador Marcoleta, tinatama niya lang yung maling gawain. Bakit hindi mo nga naman imbestigahan? Pumunta nga, pinatawag mo nga si Balulong. Hindi dumating. Ibig sabihin, doon na nagtatapos yun. At sinabi mo, yung parliamentary, marami pa kayong nalalaman taong bayan ho ang gusto maghusga. Taong bayan na nakikiusa. Bakit nyo kailangan pagtanggol pa yung amo nyo? Bakit? Mabubuko kayo? Sabi na Aling Ledesma. Baka kumanta na meron ding mali-maleta. Eto na tayo Kaya sabi ko nga, galingan nyo ng husto. Para pagbalik ng Agila ng Davao, kayo naman ang nasa hot seat. also upon his advice, and yun na rin ang feeling ko, wag na lang patulan. Pero tumira pa rin siya noong Lunes. I was in my office monitoring. So right there and then, nag-decide ako. Sabi ko, enough is enough. I have to respond. So, yun. Kaya pinuyat niya ako nung gabi kasi nag-drop ako ng speech Kasama yung staff ko. Umuwi nga kami, alas 12 kaya mainit ang ulo ko After po ng kahapon po, tapos na po ba? Tama na si I don't know. I don't initiate any quarrel or any fight. But if you hit me and you insult me, I'll insult you back, and I'll hit you back. Ganun naman attitude ko I never initiated any quarrel, especially with my colleagues. Ayoko Ang problema ako. Ikaw nga unang bumira Binira mo nga si Senador Marcoleta Diba? Kitang-kita naman doon, nag-iiyak ka, nag-speech ka. Tapos sinabi mo,
Yun yung nakita namin. Kaya nga nagtaka kami, bakit? Aba, umiyak na, umiyak na, umiyak na. Hindi na siguro kinakaya sa Senador Marcoleta. Oo, alalahanin nyo ha. Oo, sabi ng iba, hindi kayo totoong nanalo. Ha? Baka mamaya sa 2028 pagtakbo nyo kasama ba to sa mapapalitan? O di ba lahat na yun, di ba? Lahat na, tama ba? Kung correct nyo na lang ako ha. Oh. Kung ito ang tatakbo, sila ang tatakbo. Huwag niyong pansinin. O ignore nyo. O kawawa kasi, kawawa na ang taong bayan. Di ba? Kawawa ang taong bayan pag mga ganito ang namumuno. May papapakita ko sa inyong litrato. Sana kung ganito ang magiging lineup, ayan. Kung sana ganyan ang magiging lineup, nakita nyo ba? Suportahan mo ba sila sa 2028? Oo, nagtatanong tayo Gusto natin malaman yung reaction nyo at opinion nyo. Siyempre, gusto natin malaman kung solid ba kayo. Kailangan i-solid natin yan. Wala tayong sasayangin dyan. O ikaw. Oo, na laging nanonood sa akin. Solid ka ba kung ganyan ang lineup? Pero hintayin muna natin siyempre kung ano yung ila-line up ni BP Sara pagdating dyan. So eto, meron tayong dito. Mukhang nakakahiya ang babae rito. Oo, tinanong ng reporter. Tapos, ano nangyari? Sabi naman po, tulad ng aking sinabi kahapon sa DTI, wala naman daw pong movement ng price sa mga basic commodities natin sa NCR at sa ibang mga region. At kung meron po na magkakaroon ng abnormal price increase na hindi na po nararapat sa ngayon, maaari po nila agad-agad na ito ay ibigay at ipaalam sa DTI, pati po sa DOE. Sabi po natin, March 10 talaga po magkakaroon ng increase ng presyo sa ating fuel. Asahan po yan. Pero pinangako rin po ni Secretary Garin na staggered basis po ang gagawin ng mga oil companies sa kanila na pag-usapan. So, mahirap po talagang mag-speculate kung anong dapat gawin ng ating mga kababayan dahil sa nangyayari po ngayon. Pero ang nais lamang po ng pamahalaan ay talaga pong ihanda lang kung anong mangyayari sa atin dahil hindi po natin maiiwasan to. Hindi man po ito nagaganap at hindi ito ang kagustuhan ng ating gobyerno. Pero dahil sa tensyon na nagpapatuloy sa Middle East, kailangan po talagang paghandaan ng mga kababayan natin. Pero hindi po kailangan magkaroon ng panic buying dahil kumpleto naman po at ina pa po ang supply, lalo-lalo ng ating fuel at ng ating mga basic commodities. Alam naman po natin na may batas sa mga aksyon ng hoarding, profiteering na inaabuso ang itong klaseng sitwasyon na hindi naman kinakailangan na sila ay magtago o lumaki po ang kanilang kita or tubo dahil hindi pa po ito napapanahon. So, kapag ka po kayo ay nahuli na lumalabag sa batas, nahuli na nag-hoard or umaksyon or gumawa ng isang profiteering, hindi po kayo tatantanan ng ating pamahalaan dahil kayo po mismo ay madidimanda at kakasuhan. Ang tanong namin, ano subsidiya na ibibigay nyo sa ating kababayan? At kung sinasabi nyo na huwag mag-panic buying, ano yung assurance nyo na masusuplayan tayo ng mga langis galing sa ibang bansa? At yung sinasabi nyo na huwag magpasamantala. Ano ba tawag doon? Yung tatasan mo? Depende ho yan. Hindi sila nananamantala. Kung alam nila na yung mga produkto na ibibili nila, angkatin nila sa ibang bansa, mas mataas pa doon sa ina-expect nila, alangan naman hindi sila bibili. At yun ipapasa nila sa consumer. Hindi natin kinakampihan ng mga kumpanya. Pero, ganun talaga ang negosyo. Pero ang gobyerno dapat gagawa ng paraan na nasasabihin nyo dapat yung supply ng langis, dapat meron talagang pagkukunan. Kasi pag nangyari yan,
wala na talaga. 'Di ba? Saka bigyan niyo ng subsidiya, 'di ba? Hindi lang puro hamig, hamig, hamig. Puro hamig na lang nangyayari. So ito, mukhang magkakaroon ng mabigat na problema. Ang alin? Ang sabi dito, Ombudsman hangad makakuha ng writ of preliminary attachment sa mga property. Ano naman kaya yung pinaglalaban nito? Bakit ba atat na atat kayo sa mga property? Ano ba gusto niyo makuha? Saan niyo ba dadalhin yung property na yan? Doon po sa mga properties ni former Congressman Zaldico. Gaano ka-importante po yung pagkakaroon po ng mga Mahalaga yan, ganito? hindi lang kay Saldico, pero sa ibang mga nagkasala rito at yung mga suspect natin, kailangan talaga ma-freeze itong mga property para meron tayong hawak sa kanilang pananagutan sa lalong madaling panahon. Kasi ang pera, baka nakakas yan, mahirap habulin ng habulin. Mukhang pera. Pero yung mga property, hindi Grabe. naman gumagalaw yan. Kaya dapat dyan nakaka-recovery ng bansa. Sir, yun din po ba ang gagawin ninyo dun sa iba pang mga kaso po? Oo, kasama lahat yan. It's also part of the legal strategy. Kaya nga, pag nag-check tayo ng validation ng mga SALN, kailangan real properties titingnan. We look at all of them. We look at all the properties. Sir, kahit po former senator, like former Senator Bong Revilla, mag-a-apply din po ba yan sa kanya? Or... Alam mo, pag naglingkod ka sa bansa, you give up a lot of rights talaga. And some of them are residual powers of the government against you. Kaya ganun talaga yan. Yung right to travel nga is really something that it comes into focus kasi nga, pag ikaw ay naging tumanggap ng employment, kahit hindi ka na-employed doon, pero nangyari yung corruption sa panahon na ikaw ay nasa gobyerno, ganun pa rin ang trato sa'yo. Boss, tatanong kami ha. Bakit yung napapag-usapang mali-malitang pera, hindi nyo maimbestigahan? Bakit atat na atat ata kayo sa mga property noong mga alam niyo yun, nagsabi ng katotohanan? Dahil wala na ba silang laban kung sakasakali na kunin nyo? O subasta ng gobyerno yung mga nakasuhan? Kawawa naman. Pero hindi natin masabi kasi yan ang mga yan, lalo na si Saldico, naging part ng kanilang journey. Hindi lang sila kaintindihan at yun nga, buti na lang nakatakas. Dahil kung hindi nakatakas si Saldico, malamang gigipitin at gigipitin pa rin siya ng gobyerno. Yan ang ang hirap sa gobyerno na to, no? Tapos, bakbakan pa ng mga bakbakan ng, alam niyo yun, kahit halata na sila, sige pa rin sila. Lacson, nandito, 1 taon na sa ICC. Actually, talagang 1 taon na si Tatay Digong sa ICC. Ngayon, ang problema, nakakawindang, nakakaasar, dahil hanggang ngayon, hindi nila binibigyan ng interim release. Walang interim release na nangyari. Kaya sabi ni Atty. Copan, I never quit. Hindi niya susukuan itong si Tatay Digong. Talagang ipaglalaban niya hanggang makauwi. Marami rin nagsasabi, marami rin parang na pre-predict nila na makakauwi si Tatay Digong. Lalo na ngayon. Dahil yung isa ay umamin na nawala lang yung video eh. Tinanggal kagad, sayang. Umamin na sila doon na talagang nag-withdraw na ang Pilipinas sa ICC. At sabi pa nga doon, hindi na raw sasapi muli ang Pilipinas sa ICC. Bakit? Baka siyang makulong sa susunod eh. Kung nasa akin na yung video, mali ko, hindi ko na-save kagad eh. Mapapahiya na naman ito si Anta Clara. Oo. Yun yung pagkakasabi sa kanya. Never na raw sasali ang Pilipinas sa ICC. Bakit? Takot. Takot talaga sila. Muling nagkasagutan, 5 oras na nakalipas. Kahapon? Hindi. Yung kahapon na nagkasagutan, meron naman segunda kagaya kanina, sinabi, siningundahan na naman niya, na binanatan daw siya ni Senador Marcoleta. Diyos ko po, hindi naman marunong bumanat si Senador Marcoleta. Ayaw mo lang ayusin ang trabaho mo, Pinky.
Nagpalitan ng pahayag kahapon sa plenaryo sina Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Ping Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Ito'y matapos ang privilege speech ni Senator Lacson kung saan sinagot nito ang mga akusasyon at patutsyadang ibinabato sa kanya ni Senator Marcoleta nitong mga nakaraan. Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida bilang Ayun. dating chairman man ng BRC o sa usaping West Philippine Sea o anumang issue involving China o dili kaya ay sa usaping restitution na mag-asawang Biskaya, siya na nga ang tunay na bida sa aking magiging pahayag. Isa na rito ang tugon Alam sa nyo, hindi na sayang ang boto natin kay Senador Marcoleta. Kahit sino ang tanongin mo, kasi sa plenaryo, pag nagbakbakan silang dalawa, pahiya lagi ito si Pinky. Kaya tameme si Lacson kay Senador Marcoleta. Yan ang pahayag ni Doc Mata. Ayan, no? Makita nyo ba? Nagpahayag dito, tameme si Lacson kay Senador Marcoleta. Hindi nasayang ang boto natin. The best. Yan talaga. Meron pa dito, Lacson iginit na posibleng kasuhan ng indirect bribery sina Senator Marcoleta. Bakit naman indirect bribery? Ano naman kinalaman ni Senator Marcoleta? Ang sabi rito, sa post ng ang balita ngayon, nagbitiw ng matinding pahayag sina Senator Ping Lacson laban kay Senator Marcoleta. Na matapos siyang iginit na maaaring pumasok sa kasong indirect bribery, ang umano'y hindi pagdideklara ng ilang campaign contribution. Matagal na to eh. Diba? Yun ba ang punto mo? Birahin si Senador Marcoleta, hindi lang niya naideklara ng tama. Ano ka ba? Bakit hindi niya idideklara ng tama? Tama yun, ginagawa niyo lang na issue. Sa isang privilege speech sa Senado nitong Martes, sinabi ni Lacson na ang mga paliwanag ni Senador Marcoleta tungkol sa mga natanggap niyang kontribusyon ay tila isang admission against interest. Aray ko. Ano kaya ang interest nito ni Ka Lacson? Bakit kaya talagang tumbok na tumbok niya? Dahil ba magaling at hindi kaya? Tsaka maraming subscriber yan. Senador Marcoleta, maraming kapatid yan. Oo, hindi mo kakayanin yan. Kahit mag one-on-one kayo, magbotohan ng mga tao, wala kang makukuhang boto, Pinky. Senador Marcoleta, aabot ng milyon yan. Sabi sa isang privilege, I guess Senator Marcoleta and his legal team thought they were being smart by being technical about when this contribution were made. Pero ang nakakatawa, Mr. President, ay wala mas malinaw na sariling po pag-amin. Paninira lang. Sabihin, gawa-gawang kwento, pati yung matagal ng usapin na yon, ginawang pala ng kwento. Campaign pa kayo nalalaman. Yung mga nagnakaw, hindi nyo masita. Hindi nyo mapatawag. Tapos yan yung bubusisain nyo. Ano kayo, hilo? Naglabas ng VP Sara, naglabas na ng mensahe. Anong mensahe ito? Pasok natin ito. Talagang, alam nyo, kung iisipin nyo mabuti, sa sobrang takot nila kay VP Sara, sobrang gigil na gigil sila talaga na hindi makatakbo. Aba. Kahit sa survey, hindi nila matalo si BP. Ng mensahe sa social media si Vice President Sara Duterte sa kanyang paggunita sa unang anibersaryo ng dalhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague sa the Netherlands. Aniya ay extraordinary rendition o kidnapping sa dating Pangulo ay isang pangyayaring sumubok sa demokrasya at sa prinsipyo ng due process at rule of law sa bansa. Binigyang diin ni VP Sara na ang paggamit ng batas bilang sandata sa politika o personal na interes ay pagyurak sa karapatan at soberanya ng bansa. Nanawagan siya sa publiko na manatiling mapagmatsyag upang manatili ring malaya at matatag ang mga institusyon laban sa anumang pagtatangkang sugpuin ang hustisya sa bansa. So, alamin natin kung ano yung pahayag ni VP Sara patungkol nga dito
Kasi meron siyang ano ba tawag dito? Meron siyang ito. Asan na ba 'yun? Parang nawala. Parang nawala ata. Sana nandito na ako. Nawala ata, hindi ko ata na-save. Oo, makakalimutin ka na Kuya Goods, pero titignan ko. Do-double check natin yung mismong ano ni Bibi Sara. Uy, oo nga. Wala nga. Uy, naku naman, kakainis. Sinave ko na yung kanina eh. Pero hanapin na lang natin dito. Andito naman yun eh. Ngayon, kung kayo, nakalimutan nyo na yung ano, yung, ito. Nakalimutan nyo na yung araw, petsa, kung kailan dinukot si Tatay Digong. Ngayon, sariwain natin kung paano siya binalasubas nitong mukhang unggoy na ito na dinemote ng kanyang amo. Alamin natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, kinugunitan natin ang unang anibersaryo ng isang kaganapang sumubok sa ating demokrasya at sa mga prinsipyo ng due process at rule of law. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Tama. Ang pagyurak sa karapatan ng isang individual sa pamamagitan ng mga irregular na proseso ay hindi lamang pag-atake sa katarungan, ito ay hamon sa ating pambansang soberanya. Ang isang tunay na malayang bansa ay pinapatakbo ng sariling mga institusyon na malaya mula sa anumang panlabas na panghihimasok o dikta. Ang anibersaryong ito ay isang panawagan para sa ating lahat na manatiling mapagmatyag. Kailangan manatiling malaya, tapat at matatag ang ating mga institusyon laban sa anumang pagsubok na baluktutin ang hustisya. Walang sino mang Pilipino ang dapat pagkakaitan ng proteksyon ng ating saligang batas. Sama-sama nating itaguyod ang isang Pilipinas kung saan ang batas ay kalasag ng katarungan at ang ating soberanya ay iginagalang ng lahat. Patuloy nating ipaglaban ang dangal ng ating bansa. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Salamat, President Sara Duterte. Kung nakalimutan na ng ating kababayan, ngayon ibinabalik tanaw natin, pinakita natin yung unang slide natin, yung mga ginawa kay Tatay Digong. Ano ba yung pinagkait kay Tatay Digong? Unang-una, hindi siya binigyan ng due process. Hindi siya hinarap sa local court, hindi binigay kung ano yung hinihiling niya na ang kanyang anak ay magiging abogado niya. So walang ganon. Nakita niyo naman sa video na talagang itong si Torre, siya talaga ang nangibabaw. Pero lahat naman yan may balik, 'di ba? Alamin natin yung balik niya sa 2028. For sure, ay kung ano yung ginawa niya kay Tatay Digong, ganun din ang mangyayari sa kanya. Hindi siya bibigyan ng due process kasi ang dating presidente hindi niya ginalang. Nagbida-bidahan ang mama. Ngayon, anong nangyari? Akala mo, lusot ka na pagdating ng 2028. Hindi ka lulusot yan. Bibi Sara pa. Kawawa ka talaga. Sisipain ko yan. Yan ang lagi niyang banat eh. Sisipain ko yan. Hahatakin ko yan. Diba? Hahatakin talaga. Buti na lang, may mga abogado si Tatay Digong doon na talagang nakasuporta sa kanya. At kung hindi nyo nalalaman na parang si Senator Bongo at si Mayor Baste kung late na ako sa balita, parang lumipad sa dahig para makita si Tatay Digong. Pagdasal na lang natin yung interim release. Sana ngayon makapag-decide kasi 1 taon na ho si Tatay Digong ni kaso
kung ano-anong inakusa nila ay walang patunay. At yung mga testigo nila kuno, hindi mo alam kung saan nila napulot. No. 'Di ba? Tama naman eh. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, nakikiusap tayo, humingi tayo ng lambing na paki-like and share ang video natin. At kung bago ka pa lang, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe. Andiyan ang join button. Pwede kayong sumali sa ating community. Hanggang sa muli, bye-bye!